What's up guys? Dito na naman tayo sa Rusi Kalayaan at wala ng paligo-ligo pa. Review na natin itong 2025 Rusi Force 150i. Ganda na. Okay, let's go! So ito na nga guys, yung bago nung 2025 Rusi Force 150i 4 valves liquid cool fuel injected. Simula natin sa kanyang harap. Ano? Pogi ng harapan, no? Headlight, may windshield na. Ganda ng pagkatapos ng finishing ng fairings ng kanyang yung finishing ng kanyang fairings. Kala mo carbon, no? Ewan ko lang kung na-adjust to, pero ang taas na ng windshield niya. Sakop na yan. Ayan, itsura ng kanyang headlight. Protector doon. Ewan ko kung para saan pa tong isang to, kasi hindi pa to na-activate eh. Comment na lang kung para saan yan. Daytime running light yata itong nasa taas. Oh, DRLs yata yan. Tapos ito yung kanyang signal light dito. Diba? Kaangas. Ito, siguro sa ibang bansa may webcam. May camera siguro dito. Tapos yung kanyang busina nandoon, conventional telescopic forks. Air vents sa likod. Kabilang side. Ayan. Grabe yung sharp yung mga sharp edges dito, yung mga kanto-kanto. Napaka-aggressive tignan. Rusi sticker dito. Ito Force to eh. Ayan, Force. Tapos yung bagong emblem na napakalaki. Diba? R for Rusi. Motor na may R. Tako tayo dito sa baba. The usual Tapalodo Combi brake system sticker, CBS. And yung Rusi na naka-emboss sa kanyang fork. So, front tire specs, meron tayong size na 110 by 70 by 13. Ka-size niya yung Maxi Scoot na sikat. So, 110 yung lapad, 70 ang height, and 13 ang size ng kanyang max. Tingnan mo nga naman talaga yung kanyang headlight. Oh, napakaangas tignan. Ang guwapo. So, feeling ko magkasama na yung high beam tsaka low beam dyan. Yun, no? So, sinilip ko guys. Sinilip ko sa loob. Hindi siya adjustable. Pero ayos lang yan. Doon naman tayo sa tail section. Grab bar. And yung fairings na carbon look. Carbon texture ulit dito. Tapos ito ang kanyang tail light. Hindi lang masyado kita, pero tingnan natin. Okay, hindi talaga kita. So, ayan. Ayan yung kanyang tail light. So, alam ko ito yung signal light. Ito yung signal light. So, andyan yung signal light niya. Ito, tsaka ito. Ito yung tail light. Tapos feeling ko, ito yung brake light. Pag umiilaw na. So, bababa tayo ng konti. Another carbon looking texture dito na para sa kanyang Tapalodo. Maganda ang quality ng plastic na ginamit. And dual suspension. Hindi adjustable. So, adjustable siya. Yung kanyang stiffness.
Di lang ayata adjustable yung rebound. Pero ayos lang yan. With this price point, okay na okay yan. Tire size sa likod, brand is Cordial. Ang kanyang size sa likod is 130 by 7013. Ito po ay naka disc brake na sa likod. Ang ganda ng disc brake nyo. Napakakapal ng preno. Tsaka ang nagustuhan ko guys is plain na bilog na lang yung kanyang disc brake. Medyo hindi kasi ako fan ng mga wavy na disc brake. Ayan, nagustuhan ko yung disc brake nya, bilog na lang. Ayan o. At unlike makikita mo sa ibang mga motor nila, tulad yung sa RFI is wavy disc pa. Ayan yung sa RFI. So, sa left side ng motor, ito makikita natin airbox, crankcase cover, and may isang upgrade, or well, hindi naman siya upgrade, pero convenience na lang na napansin ko. Mas madali na maglagay ng gear oil. Yan ang gusto ko sa mga motor, yung madali magpalit ng gear oil. Alam ko ito yung drain, tapos dito ka magre-refill. Oh, ang ganda ng kanyang mugs. Worth it para sa ganitong presyo. Iba yun. Left side ng motor, may Force dito na emblem, sticker ng Force. Naka-indicate dito ang water cooled 4 valve. Yan ang pillion footrest. Okay ang quality. Maalikabok lang guys kasi nasa labas eh. Well, alam niyo naman, palagi maalikabok ang display sa labas kahit sa ang branch at kahit anong brand pa yan. And yung kanyang magandang, ngayon naman dapat tayo na highway eh. Ang kanyang magandang side stand, napakakapal. I-itsura ng kanyang center stand. And alam ko may kill switch ba to? Tarang na natin kung mayroong on and off kill switch yan. So dun tayo sa kabila. Dito naman same thing lang. Nakalagay electronic fuel injection, water cooled 4 valves. Yan ang pillion footrest sa kanan. Same thing, Force emblem, Force sticker. Diba? Ganda ng maliit na panel dito. Pogi. Tapos guys, water cooled 4 valves. 4 valves ako ng 4 valves. Yan. Andyan yung kanyang radiator. Saan ka pa? For only 110,000 pesos ay ganito ka ng motor. Ganda ng swing arm nyo. Tapos dito yung dipstick, diyan ka magre-refill ng oil. And ito yung itsura ng kanyang tambucho. Ganda no? Tara, nandito sa taas. So guys, ito yung kanyang susian. Ito yung itsura ng kanyang susi. Napakaganda. And first time ko lang makakita ng ganitong klaseng susian. Kasi pag turn to the right, sorry, ignition pala muna. Ayaw mag-ignition. Ayun. Turn to the right, auto open ang kanyang gas tank, which is hindi ko alam kung ilang litro laman ito. Mamaya natin malalaman. Tanong ko na lang mamaya. So yan na. And side pockets, kaliwa, kanan. Yes, hindi siya nalalak, pero nilog. Siya yung malalim guys. Kasya yung Samsung A56 dyan sa loob.
And wala siyang charger dyan. Wala siyang charger dyan kasi nandito yung kanyang USB charger and Type-C. Nasa gitna ng manibela. Oh, diba? Hindi natin na-review ito. Hi guys, ito. So, sad to say, kakarating lang ng motor na to, hindi pa siya na-activate. So, hindi natin makikita ko yung panel gauge, pero ilalagay ko na lang sa screen kung ano yung itsura ng kanyang gauge. Kuha ko muna tayo dyan. On the left side, wow, stock brake levers to ah, pero adjustable na. Tigas-tigas nga lang, bago pa eh. So adjustable brake levers, kaliwat kanan yan, adjustable. Passing light ba to? Passing light, high beam, low beam. We have a hazard switch button dito, left signal, turn signal lights, at busina. Kanan, kill switch, ilaw yata to. Oh, ilaw nga to. On and off switch ang ilaw, pero keep it on as kailangan lagi nakabukas ang ating ilaw. And yung starter, napakasimple lang, walang kaarte-arte. Ang ganda ng finish dito. Carbon lodi, carbon locks lang yan, pero plastic yan. At ito ang kanyang itsura ng grips, which is standard grips. Ayos lang, matagal masira. Maganda yung feels ng rubber niya. Pero pag ako kasi nagmamotor, lagi ako naka-gloves. So feeling ko, pag bibili ko to, i-adjust ko pa to kasi na sobrang lapit. And guys, ito na, may added feature. So kapag binuksan yung compartment, teknolodya, ganda sa loob. So hindi lang matanggal yung plastic. So dito yung battery compartment nya, fuse, ito yung cover para dyan. So that's how it looks like sa loob. Hindi yata kasya ang full face. So testingin natin NHK K5R na may camera at saka intercom. Hindi kasya. Ito nakaliwa. Tadang! Feeling ko kahit walang camera ay hindi pa rin magkakasya ang full face. Siguro half shell or yung quarter shell na helmet kasya, pero full face negative. So I'm 6 foot flat. Pinarik yung supot para maupuan natin. 6 foot flat, 90 kilos, ay 85 kilos na lang pala ako. At ito ang tsura natin, Force 150i ng Rusi. Wow, portable ako dito ah. Medyo makitid pala no, ayan o, tuhod ko. Ano ba kami ko? I-record ko. Medyo makitid pala no. Legroom, masikip siya para sa matangkad. So maliit yung mata. And if we're gonna go on cruise mode, extended, medyo maliit lang yung extension niya. So sa 6-footer guys, masikip-sikip kasi may stop, may camel back pa yung upuan eh. So naihinder niya yung extra space. Kasi sa Bergman promise dun nakaka-straight ako dun. And dun sa sikat na NMAX, straight ako dun. Pero ayos lang. Kung pamasok, pwede. Pero siguro sa long ride, ngalay ako dito. Para ako naka-ADV or yung adventure nila. Ayos diba? So yan, yan itsura natin para sa mga matatangkad na rider. So this is how we look like. Okay, so yun lang ang ating walk around for today. 2025 Rusi Force 150i liquid cooled FI
4 valves. Dito lang yan sa Rusi, Makati, Kalayaan. Available. At ang kanyang presyo 110,000 ang cash, down payment of 10,000 pesos for 12 months, 10,660, for 2 years 6,035, and for 3 years 4,495 with rebate of 300 pesos. So kapag nilakihan nyo pa yung down payment nyo, liliit pa yan guys. 110k cash out nyo na. May isa pang unit yan. So ito yung isang unit sa loob, black din, black gold. Sa ibang branch, iba-iba kulay. 110k, 10,000 lang guys. Mapapasayin nyo na ito. Meron pa ring flash 150X na kulay puti. Rusi Flare SC125 doon sa dulo. Bagong Sigma, same specs lang. Pero ngayon ko na nakita tong Sigma na 250 dito eh. Tapos yung gustong gusto ko na KRY 200. Someday makakabili tayo niyan. Or yung Sigma 250. Or who knows, baka bumili tayo ng Force 150i. So yun lang guys. Like, share, and subscribe. See you on the next vlog. Rusi. Nice. Baki Moro out. Ciao.